Tita, happy ako dahil tinanggap niya ako kung sino ako. Ang hirap makahanap ng ganun, especially in the LGBTQIA+ community. Kasi sisimulan mo pa lang yung relasyon nyo, ang dami ng bashi. Pumatol sa bakla, wala kasing pangarap yan. Ang hirap maging bakla sa Pilipinas. Kaya totoo rin yung evil eye eh. If you're not sure about things or if you're too happy, sometimes you have to keep it private. It's all out there. People will always have something to say, and some bad people will wish you harm and unhappiness. Pero I'm sure, maraming mga tao dyan na gustong maghiwalay kami. Nako, alam ko nabasa ko yung mga messages sa asawa ko. Kunyari concerned, eme-eme, are you okay? Are you together? Wow, may message yung asawa ko. Ako hindi Mga ahas kayo. There was a time na talagang, I don't know if this just intriga, anong katotohanan dito, na nagkahiwalay daw kayo. Naku, ngayon ko lang aaminin to Tita Aster. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong sikat na personalidad ang ating makakakwentuhan. She is a very popular TV personality, a writer, news anchor, and award-winning actress. Mga kaibigan, kilalang-kilala niyo siya. She is Mrs. Jervie Wrightson, at mas kilala as Kaladkarin! Grabe energy mo! Tita, Diyos ko, kala ko nagpapakilala ng boksingero. Ganun level yung energy. Ikaw kasing kaharap ko, my God. I'm so happy to be Magna cum laude lang naman ito ng UP, di ba? Wow! Thank you, Tita. Doon natin muna simulan nagsisimula pa lang si Jervie sa kanyang career. Paano nga ba? I graduated from UP Diliman. Ang course ko po doon, Broadcast Communication. Nagtapos ka as what? As magna cum laude. Lang naman. Wow. UP. Diba? Talagang pinagsikapan kong makatapos, Tita, kasi nung time na yun, mahirap yung pamilya namin eh. So naniniwala ko na ang tanging makakapagpaangat sa amin sa kahirapan was education. Yes. And I think that time, yun ang meron ako. Na masipag ako mag-aral, nabiyayaan naman tayo ng konting talino, at pagpupursige. So lagi nasa isip ko yun. Sabi ko, kahit anong mangyari, kailangan mong makapagtapos ng pag-aaral. Yes. Pinag-aral ako ng auntie ko kasi my parents cannot send, like my sister and I both, sa school. Yung ate ko kasabayan ko eh. Nursing naman ang natapos niya, private school din. Okay. So ang laki ng tuition niya kasi Yes, nursing yes. Tapos ako syempre public school sa UP. May tuition pa rin naman kahit papano. Di ba scholar ka? I was a university scholar pero meron pa rin po kaming mga binabayaran na Okay. mga tuition Yes, fee. So, correct. umaabot siguro nung time na yun mga 15 years ago, siguro mga 7,000, 8,000 per sem. So, malaki na yun magkano para na sa ngayon? amin. Oo. Pinag-aaral ako ng tita ko, ang daming tumulong sa amin. So, sabi ko, nako, tatapusin ko tong pag-aaral ko so that meron akong kayamanan na hindi makukuha sa akin. Correct. So, nagsipag ako, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Anong trabaho ng father at saka mother mo at that time? Nung time kasi na yun, nawala ng trabaho yung dad ko. Parang na-bankrupt yung company nila. Parang hindi ko na masyadong sure kung ano yung nangyari. Basta wala siyang work. So parang nagsara yung company, wala siyang trabaho. So syempre, pag walang trabaho yung padre de pamilya, mahirap para sa buong family. And my mom stopped working abroad. OFW yung mami ko before. Okay. Tapos umuwi na ng Pilipinas. Tapos yung daddy ko nawala ng work. Oo. So parang tatlo kami magkakapatid. Oo. So yung ate ko, nag-nursing private school, tapos sinikap ko talaga, sabi ko, kailangan kong pumasa sa UP. Kasi hindi nila ako mapapag-aral sa ibang universidad na may mahal na tuition fee. Yes. Ateneo or LaSalle or UST, parang hindi namin ma-afford. Yes. So thank God na pumasa ako ng UP kasi kahit papano, afford namin na makapag-aral doon. Tapos yung bunso naming kapatid, medyo malayo agwat namin, tita, more than 10 years. So nung nagtatrabaho na ako naman na nagpaaral sa kanya. Ako nagpaaral sa kanya since elementary. Wow. High school hanggang college. Oo. Nung nasa college na siya, yung ate ko nakapag-abroad na. My sister is in Ireland at the moment. Pinagtulungan namin ng ate ko yun. At ngayon, proud ako, nurse na siya. So, Ang galing. nakapagtapos siya ng pag-aaral sa tulong
namin ng ate ko. Oo. And I'm so happy where he is now kasi he passed the licensure examination for nurses. Tapos ngayon, nurse na rin siya. Yung brother mo? Opo. Ah, talaga? Kakatanggap lang niya sa work, sa hospital. Oo. So, congratulations. Talaga, galing. Ito yung magandang puhunanan. Yes. Diba? Kasi Edukasyon talaga, tita. Hindi talaga na. I'm an advocate. Walang nasayang. Pagka-graduate ko ng UP, nag-apply ako sa Itbulaga. So, yun ang unang-unang job mo That after was my college? first job po. Okay. Naging writer po ako sa Itbulaga Ayun. for I think 3 or 4 years. Yun po Wow. yung naging first job ko. At nakakatuwa naman dahil, syempre, Itbulaga, ang laking programa niyan Yes, di ba? yes, Tito yes. Vic and Joey, Oo. Dabar Cats. Masasabi ko po na ang Itbulaga is the PMA for television Oo. production. Oh, yes. Pag pumasok ka ng Itbulaga, kaya mo na lahat. Kaya mo na lahat ng programa kasi ganoon katindi ang training doon. In terms of Pati writing, pressure. in Oo. terms of television production. Oo. Pag pumasok ka ng Itbulaga, lalabas ka dyang ang tibay ng sikmura mo. Totoo yun. Oo. And until now, I would say as a writer, lahat ng training, techniques, creativity, natutunan ko sa Itbulaga. So, hindi Ang galing ng mga head at writers that time, namin wala dyan. pang kaladkarin. Wala pang kaladkarin. Wala pa. Ano pa ako yun? Okay. Non-showbiz pa Oo, lang ako. oo. Production person pa lang Oo, ako noon. Yes. Ang gagaling kasi nung mga nag-train sa amin dyan, sila Ma'am Jenny Ferre, Oo. Direk Pucci. Yes, oo. Ang daming magagaling na writers Mm. ng Itbulaga. And I'm happy na yun po yung kauna-unahang kong trabaho. So after kong umalis ng Itbulaga, nag-resign ako eh. Tapos, kasi bata ka pa noon, yung parang Yes. iniisip mo, eto ba talaga yung gusto ko? Parang may hinahanap ka. Oo, parang Oo, may hinahanap oo, ako oo. na parang gusto kong may ibang gawin. Right. Kasi nga dahil first job ko siya, wala akong experience na iba. Mhm. So, when I left Itbulaga, sabi ko, I would try to be in other networks. So, nag-apply ako sa TV5, naging segment producer ako, Oh. ni MJ Marfori. Talaga? Wow. Showbiz Police. Wow. Nung time oo. na yon ako ang Oo. segment producer Showbiz ni MJ ano pa rin? Marfori. Showbiz-oriented. oo. Showbiz-oriented pa rin. Oo, So, oo. parang naging full circle moment siya Mhm. na si MJ ngayon, ang reporter namin sa showbiz, ako na ngayon yung anchor. So Oh, parang wow, oo. ang galing ng Oo. tadhana ng Yeah. pagkakataon na I'm happy na katrabaho ko pa rin si MJ Oo, ngayon. hanggang ngayon. At naging segment producer pa niya ako dati. Wow, ang And then, galing. naging head writer din po ako ng mga reality shows sa iba't ibang networks until nag-viral yung video ko as Kalad Karen. Yun ang nagsimula ng lahat. Yung tumatawid ako sa ilog, Mhm. kasama si Direk Miggy Tanchanco. Kung napanood mo yung tita or yung mga viewers po natin, Mm-mm. yun yung tumatawid kami sa ilog. May shoot kami sa Tanay Rizal. Mm-mm. Tapos si Direk Miggy, nilabas niya yung phone niya. Sabi niya, oy, mag-report ka nga as Kalad Karen. Ma'am Karen, ano pong sitwasyon natin dito? Parang gano'n. Tapos nag-report ako impromptu Mm-mm. na ginagaya si Ma'am Karen. Mm-mm. Yung kasalukuyan po namin tinatawid ang Cuyab River dito sa Tanay Rizal at kung mapapansin po ninyo, medyo malakas ang takbo ng current. Ako po si Kalad Karen Davila at ito ang The Correspondents. Doon ako nag-viral. Oh, Yung wow. video na yun. Wow. Pinost yun ni Direk Miggy. Mm-mm. Siguro after one day, wala pang TikTok nun eh. Tapos Oo. yung YouTube di pa ganun Oo. kasikat. Yes. That was year 2017. In one day, more than 1 million ang views. Wow. And during that time, that Oo. was a big thing. Yeah. of Kasi course, wala pang oo. masyadong Oo. content creators Oo. nung time na yon. Tapos pinansin ni Ma'am Karen. Nag-tweet siya. Oo. Sabi ni Ma'am Karen, Kalad Karen, ang galing mo. Sabi niya Oo. gano'n. So yung mga tao, parang, sana magkita silang dalawa. Oo. And then, nag-reach out sa akin yung team ng DZMM. Gusto daw akong interviewin ni Karen Davila. In-interview ako ni Ma'am Karen sa show niya sa Pasada sa Istrenta. Oo, dati. Oo, yes, with Vic De Leon Lima. Yes. In-interview niya ako, nag-viral na naman yung interview namin and it was well received by the public. Tapos sabi nung mga tao, oy, gumawa ka pa ng video. So gumawa ako ng may upuan. Yun yung, may upuan. Instead of may puhunan. So yun ang ginawa kong video na susunod. Sunod naman ng may upuan, meron din akong viral video, may pulutan. Sa iniba-iba ko siya, ginawa kong comedy. Naalala ko, ang swerte ko nung time na yun kasi in-interview ako ni Vice Ganda, Okay. tapos in-interview rin ako ni Tito Boy. Oo. And the rest is history. As in, ang dami nang pumasok sa amin na projects.
Tapos kinuha na ako ng ABS-CBN for Umagang Kay Ganda. Nag-host na ako ng Umagang Kay Ganda ng time na yon. And then lahat ng digital shows ng ABS-CBN, Pilipinas Got Talent exclusives, Idol Philippines on the Road, The Voice Kids DigiTV, The Voice Teens DigiTV, ako nag-host niyan. Wala pang online show nun. Wow. Ako na agad yung kinuha nilang mag-host for those digital shows. Na tinawag pa ako ni Tito Boy nung time na yon, the Digital Show Diva. Kasi nga ako yung pinag-host nila ng mga ganong klaseng show. Question, si Karen Davila ba? Idol mo na siya? Idol ko na talaga siya. Talaga? Tsaka nung time na nasa UP ako, sinasabi ng mga professors ko, "Hoy, Jervy, kaboses mo si Karen Davila." And the reason why kalad Karen ang aking naging screen name, meron po kaming play sa UP, 2016, bago mag-viral yung video. Meron po kami dong presidential debates parody. Live Aids, kung saan sumikat din sila Tuesday Vargas, Kim Atienza, Lauren Yogi. May org kami, UP sa Mascom. So ang show namin nung 2016 is Halolan. Kasi halalan yun, 2016. Kasi Ma'am Karen, lagi siyang nag-host ng mga debate. Yes, right. Tapos sabi sa akin ng direktor, gayahin mo nga si Karen Davila. Parang feeling ko kamukha mo siya, tsaka kaboses mo siya. Pwedeng ikaw si Karen Davila dun sa play natin. Sabi, anong pangalan ko? Sabi niya, Kalad Karen. Sabi niya. Sabi ko, Kalad Karen, hindi ba negative yun? Sabi, hindi, maganda, catchy. Sabi niya, matatandaan mo Kalad Karen. Sabi ko, sige. So, ginaya ko si Ma'am Karen doon sa play namin sa UP, Diliman, sa Mascom. And then, I had some interviews back then. Nagkaroon ako ng mga television guesting. Pero hindi ako doon talaga nakilala. Nakilala ko sa viral videos. Talagang yun meant na. To be ka talaga. Feeling ko rin, tita, kasi parang kung nakatadhana yung isang bagay para sa'yo, kahit na anong gawin mo, kahit kailan pa yan, mangyayari yan. At saka hindi, looking at you kasi like, ang laki ng hawig mo kay Karen in the first place, di ba? Actually, para tawag ko nga sa kanya twin sister, pero diba? para kami magkapatid, di ba? Di ba? Hindi kaya? Bandila. Ako po si Karen Davila. Di ba? Ganyan siya. Di ba? Di ba? At saka at the same time, pati yung boses. Pero may effort ka ba sa side mo na talagang gayahin si Karen? Parehas kami ng timbre ng boses eh. Kung mapapansin mo, medyo malat din ako, tita, tsaka medyo malalim yung boses ko. Pero kung paano magsalita si Ma'am Karen, yun, medyo ini-effort ko yun. Yung dear. Yan. Head start for today. I am Karen Davila. Di ba ganyan siya magsalita? Yes. So, natutuwa naman siya pag ginagaya ko siya. Na happy naman ako. At saka, lagi kong sinasabi to sa lahat ng interviews ko. Ma'am Karen, if you're watching, you know that I wouldn't be able to achieve my dreams in life if not because of your support. Lagi kong sinasabi sa kanya na grateful ako dahil nung nagsisimula ako, sinuportahan niya ako. Like, in-interview niya ako, finiture niya ako, sinama niya ako sa vlogs niya, and I have been a part of her career. At nakakatuwa because she is also a big part of mine. Hindi siya naging madamot sa akin. She acknowledges you. Yun nga, tita. Pinaka-importante, di ba? Ang laki ng respeto ko kay Ma'am Karen kasi tinulungan niya talaga ako. Kaya every time that we see each other, I treat her like my bigger sister, sometimes my mom, na parang, Ma'am Karen, thank you very much for everything. Kaya never ako talagang hindi maglo-look back sa mga moments na tinulungan niya. What was the feeling like nung una kanyang twinit, tapos at the same time, inimbitahan ka sa kanyang radio program for an interview? Naku, tita, sobrang saya ko nung time na yun. Kasi idol ko si Ma'am Karen talaga. And then, given that moment na pinansin niya ako, yung actually panansinin ka lang ng idol mo, parang, totoo ba to? Parang sabi kong ganun, and my dreams are coming true. Sabi ko, makilala ko si Ma'am Karen, maging part ako ng showbiz. Pero part na rin talaga ako ng showbiz before. Pero, ano ko, behind the camera. Behind the camera. Pero yun, nakakatuwa. Kasi ang daming nagtiwala sa parang akin. Somehow she paved the way. She really paved the way. Kasi kung sinot down niya ako na, ay, ayoko may nanggagaya sa akin, or ayoko nang ganyan yung Kalad Karen. I don't think the character Kalad Karen would fly. And I would be given opportunities in showbiz industry. Because she acknowledged me and she helped me, doon ako nagkaroon ng mga opportunities sa show business. And I'll always be grateful for that. I thought all the while, ang ABS-CBN ang nabigay sa iyo ng break, di ba? Yeah, of course, ABS-CBN din po. I think yung social media actually, dyan ako pinanganak sa Facebook. We have to admit na ang pangalang Kalad Karen
change your life. Tama, tita. Diba? As in, iniisip ko nga kung hindi ba ako nakilala sa showbiz, ano kayang ginagawa ko? Siguro, naisip ko na yun, baka executive producer na ako ng isang programa, Pwede. or head writer na ako Right. ng isang programa. Pero, iba pa rin kasi kapag on-cam talent ka, Yes, if you yes. have that kind of Ah. influence Oo. to other people. Kasi Right. pag celebrity ka, nakikilala ka ng tao. Right. And yun ang pagkakaiba ng mga celebrities sa hindi, because you have the power to inspire other people and to influence them, At tita. nagkakaroon ka ng sarili mong platform to influence Yes. other people. And I think I'm the Uh-uh. person who exactly knows how to use her influence and platform for common good. Right. Kaya right. pag tinatanong ako, anong success para sa'yo? Siguro, I always tell them na kapag may nagme-message sa akin ng mga batang Becky, mga trans youth, mga right. batang transgender women, Right. o mga batang bakla, Mm-mm. paglaki ko gusto kong maging katulad mo. I'm inspired by your story. Sana maging kasing successful mo ako. May nagme-message sa akin minsan parang, Miss Khaled Karen, nag-take po ako ng mascom dahil po sa inyo. Galing. So, parang- diba? Nakakatuwa, nakakataba ng sure puso. ka ba? Oo, diba? Minsan tinatanong ko sila, totoo ba yan? And nakakatuwa kasi meron kang power to do that. You have to use that power And you to have, inspire you are more also an advocate ng Yes, LGBT rights. rights, diba? Kaya nga, lagi kong sinasabi that representation is very important. Yung araw-araw ka lang nakikita ng mga tao sa TV na may ginagawa kang mabuti and you're part of the community, malaking bagay na yun eh. Oo naman. And given the chance na ibinigay po sa akin ng TV5 na maging kauna-unahang transgender woman news anchor in the Philippines, malaking bagay po yun para sa community namin sa LGBTQIA+. At tanggap ka. Nagpapasalamat Diba? po ako Oo, dahil yun nga, tita, kasi nung lumalaki ako, sabi ko, parang wala namang baklang openly gay or openly transgender person na news anchor. At walang kumontra. At walang kumontra. Salamat Diba? po sa Diyos. Mm-mm. Tapos sabi ko, parang hindi naman matutupad yung pangarap ko kasi walang katulad ko. And now that I am there, yung mga batang makakapanood sa akin na gusto ring maging katulad ko, magkakaroon sila ng pag-asa na, si Miss Khaled Karen yan nagawa, bakit hindi ko kayang gawin? So, nagkakaroon sila ng role model, nagkakaroon sila ng example. Kasi wala ako nung ganun nung lumalaki Inspirasyon ako. ka nila. Nakakatawa, tita. At saka ang isa pa, you also made history. You were the very first trans na nanalong Best Actress. Kaya nga, sa Metro Diba? Manila Film Fest. Summer Metro Summer Manila Film Metro Festival Manila first. Film Festival, Oo. oo. Ano ang pakiramdam? Nakakatuwa rin, tita, kasi it's another breakthrough, not only for me, para sa ating lahat ito sa community. Kasi kapag nangyari na siya, it will be precedent for other award-giving bodies. Nakilalanin nyo yung transgender people dun sa identity na kinabibilangan nila. And just like me, as a transgender woman, I identify as an actress. Yes. Doon nila ako nilagay sa kategoryeng yun. Oo. Tapos nanalo pa tayo. So, malaki po yung pasasalamat ko nun sa jury nung Summer Metro Manila Film Festival because hindi lang nila nire-recognize yung aking trabaho, kundi pati na rin yung aking pagkatao. Yun ang pinaka-importante sa lahat, tanggap ka Yun nga eh. ng lahat ng sektor, especially in this world of bashing. And you cannot please I everybody. know. Sa lahat ng I galawan know. naman sa showbiz, Alright. kasi hodang maganda yung gawin mo o Yes. pangit, meron Yeah, at merong sasabihin yung mga Yeah. tao. And I'm not someone who did not experience that. Pag nagpo-post kami ng pictures ng asawa ko, may bashing na naman. Yung lalaki, iiwan si Khaled Karen kasi maghahanap din niya ng babae. Oo. Ganon. Interesado kami lahat. Paano nagsimula ang love affair niyong dalawa? Diyos ko, syempre, love at first sight. Ang ganda ko kaya. At hindi dito sa Pilipinas nangyari Yes. yun. Sa Hong Kong, Okay. tita, nagkita kami. I was on a holiday with my best friend. Tapos siya, nakabaksyon din siya. Tapos, nagkita lang kami sa bar. Kung i-google nyo, yung buhok ko kasi nun pulang-pula. Uso nun si Rihanna na red yung hair, Yes, 2012. oo. Ginaya mo yun. Ginaya ko yun. Okay. Tapos parang siguro bighani siya sa akin. Oo. Dahil, Maganda nga- ka naman talaga. dahil pula nga yung buhok ko. So parang Hmm. chikahan kami, ganyan-ganyan. And then, I think I was looking for love then. Parang naghahanap din ako ng pag-ibig noon. And at the same time, this was 2012. Tama, tita. 2012, So parang oo. nakita kami doon. And then, ayun na, okay kami, nagkamabutihan kami. And then,
the next day, tinanong niya ako, parang, hanggang kailan ka dito sa Hong Kong? Sabi ko, I still have a few days, ganyan-ganyan. Gusto mo bang sumama sa akin? Mag-date tayo sa Disneyland, sabi niya. Oo. Because, just like you, that's Hong where Kong princesses Disneyland. belong, sabi niya. Wow. Naging princess pa. Diba? Tapos nag-date kami sa Disneyland, ganyan-ganyan. And then, after that meet up in Hong Kong, we continued talking online. Tapos sabi ko, seryoso kaya tong lalaking to? Kung pupunta siya ng Pilipinas, ibig sabihin seryoso siya. After 2 months, pumunta siya dito to meet up with my family and friends. Wow. So sabi ko, shit, parang seryoso nga. Ano ba to? Oo. Seryoso yung lalaking to. Sabi kong ganyan. Tapos yun, pumunta siya dito. And Pero at then, that time, in love ka na sa kanya. In love ako sa kanya. Oo. At siya rin in love sa'yo. Feeling ko naman, Oo, di ba? Oo, yun na nga. Ang gwapo niya, parang nagwapuhan oo ako naman. sa kanya nung Oo. time na yun. Basta may connection kami nung time Oo, na yun. And I felt like we are going to start a fresh relationship together. After 2 months naman, ako yung pumunta ng UK Yes. to meet up with his family. Wow. And the rest is history na nga. Ang tagal na namin, tita, Pero- 13 years na Oo kami nga eh, together. pero after 12 years, doon siya nag-propose sa'yo. You get married last year. Pero nag-propose siya sa amin on our 8th year. Pandemic, 2020. talaga? Pero nag-second proposal siya last year. Nagbigay siya ng bagong singsing, gano'n. Oo. Nag-ring upgrade. So, dalawa na engagement ring mo? Dalawa. Oo. Oo. Yan na ba yan? Yung, Ito yung bagong Ah, binigay. wow! Ito. Thank you, babe. Ang paki-close up ngayon kung para Ay, makita grabe nila naman, kung tita. gaano kalaki yan. Diyos ko. Milyones kaya yan. Hindi ko alam kung magkano siya. Pero sabi Gusto ko mo sa kanya, ipaano natin? pag nagkagipitan, may ibibenta tayo. Charot. Diba? At But dalawa yan. I'm always happy Oo. naman to receive Oo. gifts from my husband. You got married last year. Ginawa niyo to sa United Kingdom, Yes. right? Oo. Hindi ba mahirap mag-maintain ng long-distance relationship? How does it work for the both of you? Alam mo, tita, Mm. sa 13 years naming pagsasama, sinubok na kami ng panahon eh. Nung una, mahirap ang long-distance relationship. But I always tell people na nagtatanong sa amin ng advice, how do you keep a long-distance relationship? Right. I always tell them that both of you should have the same goal. Hindi pwedeng magkaiba yung goal nyo together. Halimbawa po, pagkahiwalay kayo, kailangan may goal kayo magkita ulit eh. So dapat nasa inyong dalawa yung pagplanuhan nyo, magkikita tayo in the next 2 months. And then you work together as a couple to achieve that goal. After 3 years nating magkahiwalay, kailangan finally magkasama tayo. It's either you move here sa Pilipinas or I move to you kung saan mang bansa yung partner mo. So may goal kayo. Hindi pwedeng Oo. everything is just up in Or the one air. way, ano lang, na Oo, plano. you have to Oo. compromise. Yan ang pinakamahirap sa long-distance relationship. Kung yung isa, aalis ng Pilipinas, titira abroad, yun ang compromise. Kung sa tingin nyo, you cannot leave the country of residence dahil doon kayo nagtatrabaho, maghanap kayo ng compromise. O every 6 months sa Pilipinas tayo. After that 6 months, sa US tayo. So, kailangan meron kayong compromise. Yes. Is he in town right now? Yes, he's Oh, in the talaga? Philippines. Oh. Actually, ang tagal niya na nga dito, 6 months na. Talaga? Kasi na... Ayaw mo? Gusto naman. Pinalalayas ko. Gusto naman. Pero ano kasi tita, na injure siya sa work. He's on a medical leave at the I moment. see. Ako naman ang hindi makaalis. Oo. Kasi ang dami nating mga pinagkakabalahan Daming dito. Thank you, racket Lord. Kasi, Oo. di ba? There was a time na talagang, I don't know if this just intriga, anong katotohanan dito, na nagkahiwalay daw kayo. Naku, ngayon ko lang aaminin to Tita Aster. Hindi po yun totoo. Charot. Akala mo naman totoo. Si Tita Aster, nakita ko yung mukha tumahimik siya. Hindi, ang hirap kasi dahil hindi showbiz kasi si Luke. Hindi siya sanay sa mga intriga and as much as possible, he wants to keep what's happening in our relationship private. Alam ng tao na mag-asawa kami, alam ng tao na we live together, that we are together. Pero yung nangyayari doon sa loob ng relasyon na yun, kahit artista ka, hindi mo naman dapat nang sabihin yun sa tao. For me, Right, hindi right. lahat Right. kailangan mong sabihin. Right, It's nice to right. be transparent to the Right. public, Right. but you have to keep something private Yes. para rin sa inyong dalawa. Love in private is the best thing in the world. Kung meron man kaming mga pinagdadaanan together, kung meron man naging challenges, ganun,
hindi ko na siya blatantly sinishare din sa public. Dahil kailangan maayos namin yun together. Pero bakit lumabas yung ano na yun, yung intriga na yun? Lumabas yung intrigang yun kasi nawala yung mga pictures namin ng kasal sa Instagram ko. So hinanap ng mga netizens, bakit ko daw binura yung mga pictures. Nag-unfollow ba kayo? Hindi. Hindi rin. Nag-follow pa rin kami sa isa't isa nun. Pero nawala kasi yung mga Bakit nga? photos. Bakit nga? Kasi syempre, alam mo, napakagaling ng mga Oo, di ang ba? galing ng mga netizen, napapansin nila. Yung management ang nagtanggal kasi inaayos nila yung Instagram feed ko for work kasi may mga paparating na endorsement, ganun. Tapos siguro nakita ng mga tao na ay wala yung pictures nila sa kasal. Tapos hindi sila magkasama kasi parang 3 buwan na nung hindi kami nagkikita. Tapos meron pa akong tiniktok nun na malungkot na kanta sa TikTok. Ikaw lang palang may kasalanan. Yun na nga, parang, Diyos ko, ako rin palang may kasalanan kung bakit nangyari yung mga ganun. Tapos yun, lumaki na ng lumaki yung issue na hiwalay daw kami ni Luke. Tapos, tinanong pa ako ni Sir Julius sa Frontline Pilipinas, nag-viral yun. And then... Napati siya na ano na... Oo, parang sabi ko, paano ko ba sasagutin to? Nabash pa si Papu. Sorry, Papu. Ang hirap nung time na yun kasi wala si Luke, hindi kami magkasama. So dahil may mga intrigang ganun, lalong naniniwala yung mga tao na magkahiwalay kami. Kasi hindi kami magkasama eh. Kaya sabi ko sa kanya, to put the issue to rest, sabi ko, sumama ka sa akin sa LA. Sundan mo ako sa LA kung mahal mo ako. Charot. Parang ganon. Sumunod ka sa akin sa Los Angeles kung love mo ako. Aba, natakot, sumunod. Was he aware of the intriga? Narinig niya kasi sinisend sa kanya ng mga friends niya. Hindi siya masyadong ma-social media. Sinend sa kanya ng friend niya. Tapos yung mga friends kong Pinoy, sinend sa mommy niya, sa mother-in-law ko, na, uy, may ganitong issue si Luke tsaka si Kalad Karen. Sila pa ba? Are they okay? Hindi naman para magmarites, but it's really out of concern. Tinatanong nila na, uy, okay ba si Jervy? Okay ba si Luke? Ganun. Tapos yung mama tuloy ni Luke, parang, ano nangyayari? Okay ba kayo? Tapos parang nagtanong na rin si Luke sa akin, okay ba tayo? Tinanong ko din siya, okay ba tayo? May problema ba tayo? Yung parang kahit kami litong-lito na kami, may problema nga ba kami? Parang ganun. Were you affected by that intrigue? I was affected in a way na affected yung family ko. Kasi yung mami ko noon, parang nagtatanong, ano nangyari? Bakit maghihiwalay kayo? Ganyan, kakakasal nyo na. Alam mo naman ang mga nanay, di ba? Yes. Bakit hindi nyo sinabi sa amin na may problema kayo? Ganyan. Sabi ko, wala nga kami problema. Ibang tao na mo problema. Oo, parang dahil na problema siya ng ibang tao, parang ako tuloy na papaisip, may problema nga ba kami? Pero to put the issue to rest, hindi lang kami magkasama ni Luke nung time na yon. And siguro may tampuhan kami, pero hindi kami naghiwalay. So akala tuloy nung sumunod siya sa iyo sa LA, doon kayo nagkasundo? Partly totoo din naman. Kasi doon yung finally nagkasama kami after not being together for quite a while. Siguro gano'n naman talaga, tita, di ba? Sa mga mag-asawa, tampu-tampuhan, ganyan-ganyan. Pero hindi kami nagkahiwalay. We are still together. Pero I'm sure, maraming mga tao dyan na gustong maghiwalay kami. Di ba? Kasi, nako, alam ko ha, nabasa ko yung mga message sa asawa ko. Mga ahas kayo. Charot. Oo, no? Kunyari concerned, eme-eme. Uy, I hope okay kayo ni Kalad Karen, ganyan-ganyan. Are you okay? Are you together? Wow, may message yung asawa ko. Ako hindi Kilala ko kayo, baka pangalanan ko kayo. There. May mga ganun pala talaga, no? Nakakaloka. Alam mo, sometimes kasi may ibang tao na hindi masaya kung masaya yung ibang tao. Di ba? Totoo yun. Kaya totoo rin yung evil eye di ba? Yung, if you're not sure about things or if you're too happy, sometimes you have to keep it private. It's all out there. People will always have something to say, and some bad people will wish you harm and unhappiness. Some people are just bitter. They're not happy with their lives, and they want you to be unhappy as well. Yun ang katotohanan sa buhay. Paano mo ito nahahandle? Wala na rin akong pakialam. Which is good. Oo, parang good, di ba? O hindi kayo masaya para sa akin, okay. Or binabash nyo ko, edi okay. Pero marami namang mga taong masaya para sa'yo. And
Yun yung dapat mong pagtuunan ng pansin. You have to focus on the people who are happy for your wins. Pero was that time na naapektuhan ka sa mga intriga? Ay, oo. Lalo na nung nagsisimula ako, Umiyak ka tita, ba? na binabash ako. Umiiyak ako, hindi ako makatulog. Sino ba yung Karad-Karen? Ganyan. Wala naman talent yan. Hindi naman siya nakakatawa or bakit siya sumikat. And then, pag nagpo-post kami ng asawa ko ng pictures, parang, ay, binubuhay niya yung lalaki or ano yan, parang hindi sila bagay, parang iiwanan din siya niyan kasi babae hinahanap niya. Especially nung kinasal kami, parang, oh, masusunog kayo sa impyerno, ganun-ganun. Hindi tama yung ginagawa mo. I respect their religious beliefs. Hindi ko yun matatanggal sa kanila eh. Dahil iba't iba naman opinion ng bawat tao. Pero dapat, kahit magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan, we have to know our boundaries and we have to respect other people. Ikaw nga, nag-asawa ka ng pangit, binash ba kita? 'Di ba? Nag-asawa ka ng batugan, may sinabi ba ako? 'Di ba? Parang buhay mo yan, nirerespeto kita. Bilang tao, nirerespeto ko yung relasyon niyo. So, I think that's where people cross the line these days on social media. Dahil siguro, sa cellphone lang sila nagtatype, mga keyboard warriors. Hindi mo naman sila kilala sa totoong buhay. So they can say whatever they want. And it's up to you on how you will react sa mga sinasabi ng tao. Kung sa tingin mo, hindi naman makaka-apekto yun, edi shut up ka na lang and live your best life. Maging masaya ka na lang sa sarili mo kahit hindi sila masaya para sa'yo. But of course, may time na na-affect ka din. Tao ka lang naman. Minsan, pagkamulat ng mata mo, pagkagising mo, ano ba yan? Napakapangat naman itong si Karad-Karen, ganyan-ganyan. Siyempre, parang uusok na yung tenga mo na, sino? Tingnan ko nga yung profile nito. Pangit daw ako, mas pangit kasi siya. kaya siya nilalait ng tao kasi mas chararat pala siya. Oo. Patola ka ba? Sabi nila, patola is minsan pumapatol ako. Pumapatol ako kapag trip ko or minsan wala ako sa mood, papatol ako. Pero better not, di ba? Better not. But sa showbiz, like what we say, the worst feeling in this industry is not to be hated, but to be ignored. Pag wala nang pumapansin sa'yo, kahit na ano pang pagpapaviral ang ginagawa mo dyan, or kahit na anong gimmick ang ginagawa mo, kahit anong promo ang ginagawa mo sa life, if people don't care about you, then you have to be afraid. Because they're not interested with your life anymore. But when people make you relevant, diba? Sinasama ka sa mga issue, ganap, ganyan, whatever, pinag-uusapan ka, then I think that's good for your business. At saka at the same time, that also makes you a stronger person. Oo. Diba? Marami kang matututunan. Yun nga lang, dahil non-showbiz siya, minsan naawa ako sa kanya. Pag siya ang binabash. Pero napakabait ng asawa mo. Ay, sobrang bait, tita. My God. Tinitest din kayong dalawa kung up to what extent kayo makakatagal. Hindi naman kami si Mama Mary tsaka si Joseph, di ba? Na perfect ang relasyon. Katulad ng mga ibang mag-asawa. Hindi rin naman perfect. How would you describe your husband? My husband is the most loving, kind-hearted person I've ever known in my life. Sa magulong mundong ito, masasabi ko na siya yung pahinga ko, siya ang aking voice of reason. Nagtatanong ako sa kanya if I cannot decide on things. Parang siya talaga yung haligi ng relationship namin. And he's also very, very supportive of your career. Sobrang supportive. Kung makikita nyo nga, busit na busit siya sa mga TikTok na ginagawa namin, pero ginagawa niya na lang dahil gusto ko. Pero eventually, nag-i-enjoy na rin siya. And tita, happy ako dahil tinanggap niya ako kung sino ako. For all of who I am. Right. Regardless of my gender, regardless of my social status, regardless of my career, tanggap niya ako. At tanggap ako nung pamilya niya. At saka mahal ka niya, mahal ka ng pamilya niya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At tanggap din siya ng pamilya mo, tanggap ng mga siya ng kaibigan pamilya mo, ko, diba? Tanggap siya ng mga taong sumusuporta sa akin. Ang hirap makahanap ng ganun, especially in the LGBTQIA+ community. Kasi sisimulan mo pa lang yung relasyon nyo, ang dami ng bashing, ang dami ng judgment sa mga tao na, pumatol sa bakla, bakla din yan. Pumatol sa bakla, pera lang ang kailangan yan. Pumatol sa bakla, wala kasing pangarap yan. Ang hirap maging bakla sa Pilipinas. Kasi ang daming judgment ng mga tao. I think kaya kami nandirito, ako at si Luke, si Meme Vice and Ion, at marami pang ibang mga LGBTQIA+ couples para patunayan that love is love. At
kung ano yung nangyayari sa mga heterosexual couples, pwede ring mangyari sa amin. Pwede kaming ikasal, pwede kaming bumuo ng sarili naming pamilya, pwede kaming mag-ampun ng anak. Are you planning to have one? Naku, tita, eto nga, delayed na ako. Oh. 3 months na. 3 months! Are you considering of adopting? Kung naiisip namin siya ngayon, it would be lovely to have children in the family. But hindi ko pa alam kung paano, number one. Kasi ang dami na ngayon eh. Pwedeng surrogate mother, pwedeng IVF, pwedeng adoption. Marami ng paraan. So, hindi pa po namin alam kung paano namin gagawin. And pangalawa, hindi pa kami ready. I'm only 33. He just turned 36. So, kung titignan mo, parang nasa tamang edad na eh. Pero yung kahandaan namin bilang mga magulang, tita, that's life-changing yung pag-a-adapt ng bata or pagkakaroon ng anak, di ba? Sabihin mong may pera kayo, okay, may pera kayo, but may time ba kayo? May commitment ba kayo sa taong ito? Tao ito ha, pet nga ang hirap alagaan. Tao pa kaya, palalakihin mo to ha. This is your responsibility for the rest of your life. Are you ready for it? May capacity ka ba, di ba, na magpalaki ng isang tao sa mundong ito? So, I don't think we're ready. Okay. Hindi pa ngayon siguro. Maybe in the next few years. Pwede kaming maging masaya sa pamilyang pinipili namin. And happy ako na napatunayan namin ni Luke yun. Na for 13 years, masaya kami, kinasal kami, na kaya naming patunayan na ang ganitong klaseng mga relasyon pwedeng maging matibay at pwedeng magkaroon ng forever. Tsaka ang hirap mag-asawa ng foreigner. I-share ko na rin. Yung parang, di ba tita, uso ngayon yung mga, uy, magjowa ka ng AFAM. Maghanap ka ng AFAM. Masarap asawa AFAM, foreigner. Hindi po madali magkaroon ng jowa or asawang AFAM, ha? Kasi number one, the distance from each other. Yun, long distance relationship na naman yan, unless dito nakabase yung AFAM. Pangalawa, cultural differences. Ang dami naming kaibahan ni Luke in terms of culture, the way we live our lives as Filipinos, food, music, interests. Magkakaiba yan eh, di ba, tita? Language barrier. Sabi mo, ang galing ko na mag-English. Minsan pag nag-aaway kami, hindi ko ma-explain yung sarili ko. Totoo po ito, mamatay man ako. Minsan hinahayaan ko na lang matapos yung sagutan namin dahil ayoko nang mag-English. Pagod na ako mag-English. Yung natutulog kayo, pag mulat mo parang nag-i-English ka na. Iba pa yung British accent ha. Na parang nung simula kami ni Luke, di ko siya maintindihan. Ha? Can you speak slowly? Because I cannot understand you. Because there are nuances in our language that cannot be translated into English. Yung kilig mo, minsan yung frustration mo, yung galit mo, hindi siya 100% natatranslate sa English. So, mahirap din yun kung magjojowa kayo ng AFAM or mag-aasawa kayo ng AFAM. Oo, sige na, gwapo sila, ang tangos ng ilong, blue yung mata, kung ano man yan. Pero dapat ready kayo sa pinapasok ninyo. Pero hello, masarap din naman ang mga Pinoy, di ba? Sino si Kalad Karen behind the camera? Alam mo, tita, mahiyain ako. Oreo. Sa mga friends ko. Talaga? Oo, tsaka sa mga family ko. Yung parang pag may video, ganyan, ayokong kumanta sa party, nahihiya ako. Ayoko ako yung mag-host ng party namin kasi nahihiya ako. Ganon. Tsaka wala namang bayad, di ba? Ba't kung gagawin? Wala namang talent fee. So, hindi ko na siya ginagawa, di ba? I'm a loyal friend. Yung mga barkada ko ngayon since college, sila pa rin yung close friends ko. Oo. And then... Siyempre, dadagdagan. Oo, marami. Marami akong mga close friends ngayon in showbiz. Sinong pinaka-close mo in showbiz? Si Mime, Vice, ang ka-close ko. Marami kaming mga bagay na sinishare sa isa't isa. I'm happy whenever she's winning and she's also happy para sa akin. And nakakatuwa dahil hindi ko akalain na magiging close kami ni Mime. Kasi chika kami at magiging
friends kami ni Magkakasundo Meme kayo, na oo. magkakasundo kami kasi Oo. syempre Vice ganda yun, di ba? Right. Lahat ng mga bakla siyang idol. She Oo. is our queen. Ang daming ginawa ni Vice ganda na nag-pave the way para sa aming mga LGBTQIA+ artists. Kaya nung nanalo ko sa MMFF, tita, isa siya sa mga pinasalamatan ko. Kasi sabi ko, thank you for opening so many doors Mhm. so we can enter. And bilang kaibigan, alam mo si Bime, mabuti siyang tao. At saka, mahal ka niya talaga. And Oo. she will always be there to support you. At Share ko lang. ipaglalaban ka. Paglalaban Oo. ka niya. At saka lagi niyang pinapaalala sa amin na malaki ang entablado, maraming ilaw. Kasya tayong lahat dito. Yes. And we want more artists, Oo. LGBTQIA+ artists to be in the industry. Ganoon siya. Tsaka minsan natatawa nga yung mister ko pag, kunyari, 11:00 na, naka-relax na kami sa sofa, nanonood na kami ng movie, ganyan. Magte-text si Meme, halika labas tayo, na-miss kita. Dalit-dali, maliligo ako at mag-aayos ako because gusto ko siyang makasama. Oo. And that moment, gusto ka rin niyang makasama. Alam ng husband mo. Alam niya. Sabi ko, nag-text si Vice, we are going to see each other. Go. Kilala rin ni Luke si Vice eh. Tsaka parang naisip ko, as someone as busy as Vice, as someone as popular as her, ang daming taong gusto siyang makasama. Correct. Pero pag sinabi niya sa'yo na, na-miss kita, halika labas tayo. Hindi ba big thing yun? Of Di ba? Na course, gusto ka oo. niya makasama Oo. kasi Oo. mahal ka niya. Yes. So ikaw, kahit na anong ginagawa mo, you should also make time for her because she's making time for you. Tsaka dami ko natututunan Oo. dyan. So yung mga heart-to-heart talks namin about love. Kasi syempre may asawa din siya, si Ayon. May asawa din ako. Parang ang dami naming pinag-uusapan about love. Tsaka ang taas ng respeto ko kay Vice. Lalo na sa kanyang paninindigan bilang tao. Hindi na lang bilang artista eh. Yung lumalaban siya, Yes, oo. laban sa korupsyon, Yes, na yes. tumitindig siya hindi lamang para sa kanyang sarili o sa mga kapwa niya artista, kundi para sa lahat ng Pilipino. And nai-inspire niya ako to do my best as well, to participate as well, and to hear my voice as well. At I'm sure hindi lang ako yung nai-inspire niya. Nai-inspire niya maraming Pilipino. Totoo. Yun ang maganda sa kanya, na kaka-inspire siya. At saka, love na love kita. I love you, Meme. And then, close ko rin si Ate Carla Estrada. Talaga? Okay. Super close kami Oo. niya ni Ma'am She Carls. Mm-mm, As in, nung kasal ko, siya ang maid of honor ko. Talaga? Pumunta siya ng UK. Wow. Tapos siya pa nag-provide ng makeup artist ko, si Emma. Nilipad din niya. Wow. All the way to London. Yung mamahalin kong mga bags, Oo. mga alahas, shoes, naku, galing po kay Ma'am She Carla. Wow. Ganun siya ka-generous sa kaibigan niya. Tapos parang nung nagpapagawa kami ng condo, nagpa-renovate kami, tsaka nagpapagawa kami ng, kailangan namin ng mga gamit sa bahay, binigyan niya akong pera. Sabi niya, bumili ka ng TV tsaka sopa. Sabi ko talaga, uy, thank you naman, Ma'am She. Pag birthday ko, doon ka mag-birthday sa sa bar namin. Oo. Ako na magbabayad. Thank you, Ma'am She. Anong isang bagay ang magpapaiyak sa'yo? Siguro pag pinag-uusapan na si Luke at saka yung family ko. Matibay akong tao eh. Ang lakas ng loob ko, tita. Tsaka matibay sikmura ko. Mura-murahin niyo ako, hindi ako iiyak. Basta wag niyo lang sasaktan yung mga mahal ko sa buhay. Kung i-rewind ang buhay mo, anong part doon ang gusto mong balikan? Gusto kong kausapin yung batang ako kasi gusto kong i-assure siya na magiging okay ang lahat. Kasi nung bata ako, natatakot ako na lumaking bakla. Natatakot ako para sa sarili ko, para sa family ko. Kung matatanggap ba ako ng tao. Kung ma-achieve ko ba yung mga pangarap ko sa buhay dahil bakla ako. Parang ganun. Gusto kong kausapin siya, i-comfort siya na You'll be okay. you'll be okay. Oo. Just work hard, just be yourself. Just love people and spread kindness. You will be okay. Siguro yun yung gusto kong balikan na moment na sabihin ko sa younger self ko na magiging okay, magiging masaya kapag laki mo. Pamilya mo, paano kanila tinanggap? Nung malaman nilang you're gay. Actually, hindi nga ako tita nag-out sa parents ko. Parang alam na nila Okay. Ilang taon na ka nun? Becky ako. Oh my God, siguro, sabi ng nanay ko to
3 years old pa lang ako, sinusuotan na nila ako ng pang pearly shells na damit. Oo, grass skirt, tapos bra, tapos flowers. Tapos pinapasayaw na nila ako ng pearly shells. Talaga? Alam na nila. So, meron ng sign. May mga sign na, Oo. as far as I can remember. Oo. Tapos yung mami ko, yung ganun, sinusuot ko yung high heels niya. Oo. Tapos nagpe-pearly shells ako, ganun. Alam na nila. What about your dad? It was a little bit difficult for my dad Mm-mm. kasi nung nasa elementary ako, ayun, in-enroll pa niya ako sa taekwondo. Tapos ang regalo sa akin sa Pasko, basketball at saka jersey. Siguro may delusions siya na, ay, pwede pang maging lalaki tong anak ko. Parang medyo mahirap sa kanyang tanggapin, pero eventually, natanggap din niya. Hindi ako naging pasaway sa bahay. At matalino kang bata. Gusto kong suklian yung mga pagkukulang ko sa pagkatao ko dahil nga bakla ako sa mga magagandang kaya ko namang ibigay katulad ng magagandang grades, magandang education, pagiging mabuting anak, pagiging masipag na anak. Kasi feeling ko responsibilidad ko yun sa mga magulang ko, napunan yung mga pagkukulang na yun sa mga expectations nila sa akin bilang anak na lalaki na hindi ko kayang ibigay. So nagpakagaling ako sa ibang bagay, hindi man ako yung ine-expect yung son. I tried my best to be a good daughter para sa inyo. Na ikaka-proud nila. Na ikapa-proud nila. And I hope they're proud of me. Of course they Dapat are. lang, no? Monthly ako nagbibigay ng allowance. Of course they are. They are so proud of you. And of course, anak, take this opportunity muna to give your message to your husband. Thank you very much for loving me every day. Thank you very much for the little things. Thank you very much for doing everything for me, babe. And I couldn't imagine my life without you. And you know that, if they will open my heart, it will be you inside. And Pony, yung dog namin. And of course, your message to Mime or to Vice Ganda. Naku, Mime, I love you so much. Alika, inuman na tayo dahil miss na kita. At maraming salamat for inspiring us to be better Filipinos. And your momshi na si Carla Estrada. Mamshi Carls, I miss you also. I hope everything is all right. And I hope nakakapag-relax ka dyan. And magkita tayo soon dahil miss na rin kita. Of course, your twin sister, Karen Ma'am Davila. Karen, I miss you, Ma'am Karen. I haven't seen you in a long time and I really hope makapag-vlog tayo ulit or kahit mag-dinner lang tayo, magchikahan tayo because I always learn something from her. Something new from her. Ma'am Karen is really smart. When you ask her things about life, she gives, pieces of advice that you can really learn from. Yun ang pinakagusto ko kay Ma'am Karen. Madaldal siya, oo, but you will really learn something from her. Totoo. Magtanong ka sa kanya, may sagot siya. Dear, this is what you do. Ganitong gawin mo. Ang galing niya. Sobrang talino ni Ma'am Karen. I'm so proud of you as one of the best journalists this country has ever produced. And of course, to your parents. Mommy and Papa, magpalakas kayo parate. Be healthy. Huwag puro TikTok ang inaatupag ninyo. Ay, nagtitiktok Diyos sila? ko, yung nanay ko, ewan Oo. ko, lahat na yata ng bagong kanta sa TikTok, naisayaw na niya. Oh, wow. At saka na-lip sync na Ay, niya. that's Yan ang nice. kanyang, That's good. ganyan ang kanyang Therapy. hobby. Oo, therapy niya na rin yun. Thank you, Mommy and Daddy, for your love. And I hope you're always healthy. And I will always be here for you both. And for Gerard, of course, and for my sister. And of course, milyong-milyong tagahanga. Naku, kung marami, Mhm. thank you. Maraming salamat po sa inyo and to the LGBTQIA+ community. Ang like ko lang gustong sabihin, just be yourself, be proud of who you are because your authenticity will be your key to success. Pag totoo ka sa sarili mo, madali nang maabot ang mga pangarap mo. So, just be happy and just be who you are. And gusto ko na rin mag-promote, tita. Go ahead, anak. Oo. Yes. Meron kami pong pelikula sa Cinemalaya. Ang pangalan po ng pelikulang ito ay Warla. It's based on a true story directed by Kevin Alhambra. Wow. Ito po ay tungkol sa istorya ng isang grupo ng mga transgender women na nangkikidnap ng foreigners Oh. to fund their gender-affirming surgery.
Talaga? Totoo po itong Oo. storya. Ah, Base talaga? po ito sa totoong buhay. So, Okay. ito po yung pelikula namin sa Warla. Ang kasama ko po dito ay mga transgender artists, sina Lance Reblando, yung Gen Z na theater actress, Yes. and of course television actress as well, movie actress Lance Reblando. May mga drag queens kaming kasama, sila Bernie Barriantes, Kendra, Valeria Ortega is also with us, Serena Magiliw, Dimples Romana, kasama din po namin. Talaga? Beauty Queens, Mhm. Kirk Populec, and another actress, Vitex Pagiragan. Of course, yung foreigner na kinidnap namin, si Jackie Wu. Oh, talaga? Si Jackie Wu. Japanese. Japanese. actor. Oo. Ang ganda po nitong pelikulang ito. Tsaka, my God, hirap na hirap ako sa moving to, so panoorin niyo po. Wow. Another trophy? Another Nako. acting trophy? Bonus na lang po yun, pero ang maikwento po ang storya ng mga transgender Yes. women na katulad ko ay napakalaking bagay. Dahil parte kami ng lipunan at saka may aral po kayong matututunan sa mga istorya namin. Napapanood ka regularly sa Gabi-gabi po sa Frontline Pilipinas, ang TV. primetime newscast ng TV5. Kasama ko po dito si Papo Julius Babao and Miss Cheryl Cosim. 6 o'clock in the evening sa TV5 po yan. Parating Drag sa Race kanila. Philippines, of Okay. course. Mhm. Meron po kaming bagong season, ang Drag Race Philippines Legion Royale. Yan po ang season namin ngayong taon. And abangan nyo po yung mga upcoming seasons ng Drag Race Philippines. You can also follow me on my social media account. Hanapin nyo lamang po sa Instagram, it's Kalad Karen. On Facebook, Kalad Karen. On Twitter, it's Jervy Wrightson. Sa TikTok po, Kalad Karen din. At sa YouTube, panoorin nyo yung mga luma kong vlogs. Oh, at kailangan Kalad bumalik ka Karen na. din po. Diba? And with that, anak, thank you so much. Thank you, Tita so much. Aster. Nag-enjoy Napa- ako. Alam mo, mas nag-enjoy akong pakikinig sa'yo. Thank you po Oh, for ang the ganda- opportunity. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nesa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. Mga kaibigan, talagang I'm sure nag-enjoy kayo. Kapupulutan talaga ng aral, inspirasyon, ang life story ni Karen. Ni Karen tuloy, oh. Balito na si Tita. Ni Karen. Ni Kalad Karen. Of course, mas kilala as Jervy Wrightson. Thank you, everybody. And with that, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all. Yay!